So welcome back na naman mga boss. So ayun, almost 1 week na nag-uulan kaya medyo nahirapan ako makapag-vlog. So gaya ngayon umuulan. So ayun, ginawa ko yung video na to para makatulong tayo dito sa mga subscriber natin and yung sa mga bagong napadpad dito sa YouTube channel. So gagawa ko ng video regarding sa pagbili ng mga washing machine. Since tag-ulan na, yun na yung topic natin ngayon. So sana meron kayong matutunan. Simulan na natin. So yung unang-unang i-consider natin once nabibili tayo ng mga fully automatic washing machine ngayon sa market is yung capacity. Kaya nahihirapan tayo ngayon mag-decide. So yun, yung una, kung 7 to 8 kg yung kukuhanin nyo is good for ano yan, 1 to 2 person lang. So yun yung pinakatama talaga. And then kung 9 to 10 kg naman yung kukuhanin nyo is 3 to 4 person yan. Diba? And then kung 11 to 14 kayo or up, siyempre sa mas larger na family yan, yung mga 5 people and above na. So yun yung dapat nating tandaan para hindi kayo mahirapan mamili ng capacity. Kasi siyempre magkakaiba ng price yan. Mas mataas na capacity, mas mahal po yan. Yun yung una. Tapos siyempre yung pangalawa natin is kung inverter ba yan or yung inverter. So alam naman natin pagka inverter yung bibilihin nyo is mas makakatipid ka sa kuryente, di ba? Kasi nandito tayo sa Pilipinas, sobrang mahal ng kuryente natin. So kayo na bahala. Kasi pag net inverter yung bibilihin nyo, mas mataas yung magiging singil nyo sa kuryente. Lalo, medyo matagal kasi maglabas sa mga fully automatic washing machine, no? So, yun yung pag-iisipan nyo, kung inverter or non-inverter. Pero ako sa inyo, inverter na yung kukuhanin ko. Yun yung pangalawa natin. So, yung pangatlo natin mga boss, titingnan natin kung yung top material ng isang fully automatic washing machine is stainless ba or plastic. Siyempre, mas okay dun yung top is yung stainless. Kasi mas matibay po yan. Mas tatagal po yan versus mo sa mga plastic na tab. So yun yung pangatlo natin. Siyempre yung pang-apat na ibibigay ko sa inyo, bago kayo bibili ng isang fully automatic washing machine, so sukatin nyo muna yung paglalagyan nyo, lalo kung sa condo kayo or kung may nakaabang ng paglalagyan. So bago kayo umalis ng bahay nyo at pupunta sa sa tindahan ng appliances, make sure na nasukat nyo yan. Even yung pagpapasukan ng pinto. Kasi nung time na sales promoter pa ako, so ang daming mga customer na bumabalik kasi hindi kasya doon sa paglalagyan, nag-upgrades, nagda-downgrade sila. Tapos the same time, yung sa pintuan naman, hindi kasya. So kaya yun i-consider nyo, dapat alam nyo kagad yung sukat ng pinto na pagpapasukan ng mga fully automatic na bibili nyo, hindi yung paglalagyan para hindi kayo makakaset. So yun yung pang-apat natin mga boss. Siyempre yung pang-lima natin, titingnan natin yung isang washing machine yung mas matipid ba ito sa kuryente, diba? So gaya ng sinabi ko kanina, pumasok na din yung inverter or non-inverter. Siyempre kahit inverter pa yung washing machine na bibilihin nyo, may mga wattage po rin yan na nakalagay. So siyempre tingnan nyo yung wattage kasi kaya ka nga bumili ng inverter para mas makatipid ka sa kuryente. May mga inverter po kasi na mas matataas pa rin yung wattage. So siyempre kung gusto mo talagang makatipid, yung piliin mong inverter is yung mas mababa wattage. Siyempre makikita mo naman na inverter yung product, yung mga binibenta ng mga sales promoter, usually may logo yan, naka-embed yan sa mga unit, di ba? Saka sa tag price. Doon yung malalaman inverter yung binibili nyo. So yun. Tingnan nyo kung mas mababa sa kuryente yung bibili nyo. Yun yung pang-lima. Tapos yung pang-anim natin, sa akin kino-consider ko dito kung yung bibili yung washing machine is maingay ba. So yung noise level niya dapat alam nyo kasi tapos yung vibration. Kasi kung yun nga, sa condo kayo, tapos malapit sa higaan nyo yung paglalagyan nyo ng mga washing machine nyo or yung mga fully automatic nyo, and then kahit sa bahay, so medyo maingay kasi yung mga washing machine. And then mayroon kasing washing machine na mas tahimik maglaba, di ba? Kahit malaking capacity pa yan. So tips, direct drive inverter. So yun yung mga tahimik maglaba, di ba? Ng mga fully automatic washing machine. Pero syempre, tatanungin nyo pa rin yung sales promoter na naka-assign dyan. Kung yung washing machine na binibili nyo is tahimik kasi medyo sensitive yung wall nyo and then may baby kayo na sensitive sa ingay, yun yung kino-consider natin para maging perfect yung pagbili nyo ng mga washing machine. Saan na ba ako? So pang-pito? Yung pang-pito. Yung pang-pito, i-consider ko rin kung yung isang fully automatic washing machine na binibili ko is smart siya. So meaning meron siya smart features. Meron siyang wifi, nakukunik siya sa wifi, sa cellphone. So pwede mo siyang makontrol using cellphone kahit nasa labas ka. And then tawag dito, meron siyang auto dispense. So meron kasi mga washing machine na tinatawag na auto dispense. So kahit maglagay ka ng sobrang detergent or sobrang Fabcon, siya yung nag-a-adjust. So hindi ka mahihirapang maglagay na ito sobra ba to or kulang ba to.
So mayroong mga tinatawag na na washing machine na auto dispense. So sila bahala kahit maglagay kayo ng sobra, ang ilalagay niya dun sa lalabahan mo is yung tama lang na sensor niya kasi meron siyang smart feature. So napakaganda mga washing machine yan. So yun yung mga yun yung mga tips na ibibigay ko sa inyo na dapat yung kino-consider once na bibili ka ng fully automatic washing machine. So sa ngayon yan lang muna yung i-discuss ko kasi panimula lang yan. So yung mga susunod na discussion ko is magdi-discuss ako kung anong mga klaseng washing machine or mga model, yung mga nabanggit ko para mas makatulong ko sa inyo, lalo ngayong tag-ulan na. So I'm sure ako maraming bibili ng mga washing machine para hindi naman masayang yung pinambili nyo kasi syempre investment natin yan. So mas okay bibili natin ng product is matibay. So yun lamang mga boss, so sana nakatulong ako at paano. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para laging update sa mga video na yung gagawin. Yun lamang. Peace out.